Sa mga nakalipas na taon ay nakita nating naglaho ang mga maalamat na pangalan tulad ng Flybe at nasaksihan natin ang mga huling minutong pagsagip na nagligtas sa iba. Ngunit ang bagyo ay hindi pa lumilipas. Sa 2027, mayroong 12 aerolinyas na maaaring magpaalam ng tuluyan. Ang ilan ay maraming taon nang nasa gilid ng pagkabangkarot. Ang iba naman ay nakita kung paano sumingaw ang kanilang merkado. At ang ilan ay isang hakbang na lamang mula sa bangin. Ngayon ay ibubunyag natin ang 12 pangalang iyon. Inilalahad namin ang mga ito sa pababang pagkakasunod-sunod, mula sa mga meron pang katiting na pag-asa hanggang sa isa na bilang na ang mga araw. Magsimula tayo. 12 pwesto, Jetstar Japan. Sisimulan natin ang ating countdown sa Japan. Isang bansa kung saan ang domestikong aviation ay matindi ang kompetisyon. Ang Jetstar Japan ay ang sanggay na Hapones ng Australianong Qantas. At sa loob ng maraming taon ay naging isa sa pinakamatatag na low cost sa merkado. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin. Ang pagbangon ng turismo sa Japan ay mas mabagal kaysa sa inaasahan. At ang kompetisyon ay tumindi sa pagdating ng mga bagong aerolinyas na low cost, tulad ng Peach Aviation at Spring Airlines Japan. Ang Jetstar Japan ay may plota ng 32 eroplanong Airbus A320. Lahat sila ay may mababang average na edad at tamang pagpapanatili. Ngunit ang problema ay hindi technical. Ito ay pinansyal. Ang aerolinyas ay 3 magkakasunod na taon nang nagdedeklara ng lugi. At ang kanilang Australianong matris ay pagod na sa paglalagay ng pera. Sa 2026, ang mga lugi ay lumalim dahil sa kahinaan ng yen, na nagpapahalaga sa mga gastos sa lokal na merkado. Bukod dito, ang Jetstar Japan ay hindi nagtagumpay na sapat na itang-iyang sarili mula sa kanyang mga kakumpetensya. Nag-aalok ito ng parehong bagay gaya ng iba, ngunit wala ang pagkilala sa tatak na mga lokal. Itinuturo ng mga analista na ang Qantas ay maaaring naghahanap ng mamimili para sa kanilang sanggay sa Japan, o isasara na lamang ito kung walang mahanap na mamumuhunan. Sa ngayon, ang Jetstar Japan ay patuloy na lumilipad, ngunit ang kanilang mga araw ay bilang na. Kung walang mabilis na pagbangon ng turismo at pagbuti ng kanilang mga account, maaari itong maglaho sa 2027. Kaya naman ito ay nasa 12 pwesto, ang may pinakamaraming opsyon na makaligtas sa buong listahan. 11 pwesto, Air Malta. Ang Air Malta ay isa sa mga maliliit na aerolinyas na may mahaba at komplikadong kasaysayan. Itinatag noong 1973, ito ay naging pintuan ng pagpasok sa isla para sa milyon-milyong turista sa loob ng mga dekada. Ngunit ang sukat nito, na dapat sana ay isang bentahe, ay naging pangunahing kahinaan nito. Sa plota na may 8 lamang na eroplanong Airbus A320, ang Air Malta ay walang kinakailangang sukat upang makipagkumpetensya sa mga malalaking low cost na nagpapatakbo sa Mediteraneo. Ang aerolinyas na Maltese ay maraming taon nang nalulugi. Ang mga sunod-sunod na gobyerno ay kailangang sagipin ito ng paulit-ulit, naglalagay ng milyon-milyong euro upang maiwasan ang pagbagsak nito. Ang Unyong Europeo, na pagod na sa mga pagsagip na ito, ay nagbigay ng ultimatum. O ang Air Malta ay magre-reestruktura ng totoo at maging kumikita, o wala ng dagdag na tulong publiko. Sa 2026, ang Air Malta ay nagpresenta ng isang plano ng reestruktura na kabilang ang pagbabawas ng plota, ang pagbawas ng mga ruta, at ang paghahanap ng isang pribadong kasosyo. Ngunit ang plano ay marupok at nakadepende sa paglitaw ng isang mamumuhunan. Hanggang ngayon, ang mga negosasyon sa mga posibleng mamimili ay hindi nagbunga.
Ang Air Malta ay patuloy na lumilipad, ngunit ang sitwasyon nito ay napakapanganib na ang anumang maliit na aberya ay maaaring maging nakamamatay. Kung hindi makahanap ng kasosyo sa mga darating na buwan, ang paglaho nito sa 2027 ay halos sigurado. Ika-10 pwesto, SAS, Scandinavian Airlines. Ang SAS ay isang higante ng Hilagang Europa, ngunit isang higante na may mga paangputik. Ang aerolinyas na bandera ng Sweden, Denmark at Norway ay maraming taon nang nasa isang desperadong pakikibaka upang maging kumikita. At ang mga resulta ay hindi sumasabay. Ang pangunahing problema nila ay ang mga gastos sa paggawa. Ang mga kolektibong kasunduan sa Scandinavia ay kabilang sa mga pinakabukas palad sa mundo. Matataas na sahod, maikling oras ng trabaho, mahabang bakasyon, at napakalakas na proteksyon ng unyon. Mabuti yon para sa mga manggagawa. Ngunit para sa isang aerolinyas na nakikipagkumpetensya sa mga low-cost tulad ng Norwegian at Ryanair, ito ay isang pabigat na imposibleng buhatin. Noong 2022, ang SAS ay sumailalim sa Kabanata 11 ng batas sa pagkabangkarote ng Estados Unidos upang protektahan ang sarili mula sa mga pinagkakautangan habang nagre-reestruktura. Lumabas ito sa proseso noong 2024 na may mas magaan na istruktura. Ngunit ang mga fundamental na problema ay nananatiling hindi nalulutas. Ang mga gastos sa paggawa ay nananatiling napakataas at ang kompetisyon ay walang tigil. Bukod dito, ang mga gobyernong Scandinavian na mga shareholder ay pagod na sa paglalagay ng pera at gustong ibenta ang kanilang mga bahagi. Sa 2026, ang SAS ay patuloy na nagdedeklara ng lugi. Sinubukan nitong makahanap ng isang kasosyong industrial sa pamamagitan ng mga pakikipag-usap sa Lufthansa at Air France-KLM. Ngunit ang mga negosasyon ay humahaba at hindi natatapos sa pagiging konkreto. Kung ang SAS ay hindi makapagsara ng isang alyansa o isang benta sa mga darating na buwan, ang hinaharap nito ay lubang hindi tiyak. Kaya naman ito ay nasa ika-10 pwesto ng ating listahan. Ika-9 na pwesto, TAP Air Portugal. Ang TAP Air Portugal ay isa pa sa mga aerolinyas na maraming taon nang nasa langanin. Ang aerolinyas na bandera ng Portugal ay may estratehikong posisyon sa pintuan ng pagpasok sa Europa na may mga koneksyon sa Brazil at Africa na kanilang pangunahing asset. Ngunit hindi yun sapat upang maging kumikita. Ang mga problema ng TAP ay marami. Sa isang banda, ang kompetisyon sa peninsula ng Iberia ay matindi, kasama ang Iberia, Ryanair, at iba pang low-cost na nag-aagawan sa parehong bahagi. Sa kabilang banda, ang mga gasto sa paggawa, bagaman hindi kasing taas ng sa Scandinavia, ay nananatiling isang pabigat. At ang utang na naipon noong panahon ng pandemya ay napakalaki. Lumalampas sa 1,000 milyong euro. Ang gobyernong Portuguese ay sumubok na isa pribado ang TAP sa ilang pagkakataon. Ngunit ang mga mamumuhunan ay hindi tuluyang sumasabak. Noong 2023, ang grupong Aleman na Lufthansa ay nagpakita ng interes. Ngunit ang mga kondisyong itinakda ng gobyernong Portuguese, panatilihin ang punong tanggapan sa Lisbon, protektahan ang mga trabaho, ay nagpalamig sa operasyon. Noong 2025, muling itinuloy ang mga pakikipag-usap, ngunit walang konkretong pag-unlad. Sa 2026, ang TAP ay patuloy na nagdedeklara ng lugi. Ang mga pagbawas sa ruta at ang pagbawas ng plota ay hindi naging sapat. Ang aerolinyas ay nangangailangan ng isang malalim na reestruktura, ngunit ang mga unyon ay lumalaban
At ang gobyerno ay hindi nangangahas na gumawa ng mga hakbang na hindi sikat. Ang TAP ay isang pasyenteng kroniko. At ang paglaho nito sa 2027 ay isang tunay na posibilidad kung walang darating na mamumuhunan. Ika-8 pwesto, Fiji Airways. Sa gitna ng karagatang Pasipiko, libu-libong kilometro mula sa anumang kontinente, mayroong isang maliit na paraiso na tinatawag na Fiji. Ang kanilang mga dalampasigan na may puting buhangin, ang kanilang mga turkesang tubig, at ang kanilang mga resort na luho ay umaakit ng mga biyahero mula sa buong mundo. At ang nakatalaga na magdala sa mga biyaherong iyon ay ang Fiji Airways, ang aerolinyas na bandera ng bansang pulo na ito. Ngunit ang pagdepende sa turismo ay may presyo. At sa 2026, ang Fiji Airways ay nagbabayad ng mahal. Ang kasaysayan ng Fiji Airways ay ang kasaysayan ng isang relatibong tagumpay. Itinatag noong 1951, nagtagumpay itong ikonekta ang mga nawawalang islang ito sa mga destinasyon tulad ng Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos at ilang bahagi ng Asia. Ang kanilang plota, bagaman maliit, ay moderno, na may mga eroplanong Airbus A330 at Boeing 737 na nag-aalok ng serbisyong lubos na pinahahalagahan ng mga biyahero. Ngunit ang sukat nito ay siya ring pangunahing kahinaan nito. Nang isara ng pandemya ang mga hangganan noong 2020, ang Fiji Airways ay naging malapit sa pagbagsak. Ang turismo, na kumakatawan sa isang ikatlong bahagi ng PIB ng Fiji, ay ganap na nahinto. Ang aerolinyas ay nawala ng halos lahat ng kita at kailangang humingi ng tulong sa gobyerno at mga international na pautang upang makaligtas. Nakaligtas nga ito, oo, ngunit naiwang lubang mahina. Sa 2026, ang pagbangon ay hindi naging kasing bilis ng kanilang inaasahan. Ang turismo sa mundo ay naapektuhan ng implasyon, mga tensyong geopolitikal, at mga pagbabago sa mga gawi sa paglalakbay. Bukod dito, ang kompetisyon sa Pasipiko ay palaki ng palaki. Ang mga aerolinyas tulad ng Qantas, Air New Zealand, American Airlines at United ay nagdagdag ng kanilang mga lipad sa mga isla na nag-aalok ng mga direktang koneksyon mula sa kanilang mga hub na direktang nakikipagkumpetensya sa mga ruta ng Fiji Airways. Ang aerolinyas ay kailangan mag-iba-iba, makahanap ng mga bagong ruta at mga bagong merkado na hindi masyadong nakadepende sa turismong bakasyonal. Sinubukan itong magbukas ng mga lipad sa mga destinasyon tulad ng Tokyo, Singapore o Vancouver. Ngunit hindi madaling makipagkumpetensya sa mga malalaking Asyano. Kailangan din itong i-renovate ang kanilang plota. Ngunit ang mga bagong eroplano ay nagkakahalaga ng 10-10 o daan-daang milyong dolyar. At ang Fiji Airways ay walang ganoong pera. Ang gobyerno ng Fiji, na siyang pangunahing shareholder, ay hindi maaring patuloy na maglagay ng pondo ng walang hangganan. Ang mga lugi ay naipon, at ang aerolinyas ay desperadong naghahanap ng solusyon. Kung hindi ito mahanap, maaari itong maglaho sa 2027. Ika-7 pwesto, Garuda Indonesia. Tinatapos natin ang unang kabanatang ito sa isa sa mga pinakamalaking aerolinya sa Timog Silangang Asya, ngunit isa rin sa pinakabaon sa utang. Ang Garuda Indonesia ay ang aerolinyas na bandera ng Indonesia, isang bansang kapuluan na may higit sa 17,000 isla, kung saan ang eroplano ay madalas na tanging paraan upang makagalaw. Sa laki ng demand, ang Garuda ay dapat na reyna ng merkado. Ngunit ang realidad ay napakaiba.
Ang Garuda ay maraming taon ang sinasakal ng $1 bilyong na utang. Ang mga problema ay nagmula pa sa malayo. Maling pamamahala, korupsyon, hindi kontroladong pagpapalawak, at isang plotang masyadong malaki. Noong 2021, ang Aerolíneas ay pumasok sa pagsusuri ng mga pinagkakautangan. Sinubukan nitong ireestruktura ang utang nito, makipagnegosasyon sa mga nagpaparenta ng eroplano at bawasan ang kanilang plota. Ngunit ang proseso ay naging mabagal at komplikado. Sa 2026, ang Garuda ay patuloy na nagdedeklara ng lugi. Ang kompetisyon mula sa mga low-cost tulad ng Lion Air ay matindi at ang Garuda ay hindi makapagsabayan sa mga presyo. Ang kanilang mga gastos ay mas mataas. Ang kanilang plota ay mas luma at ang kanilang serbisyo, bagaman mas mabuti, ay hindi sapat upang maakit ang mga pasahero na naghahanap ng murang tiket. Ang gobyernong Indones ay kailangang maglagay ng pera sa ilang pagkakataon, ngunit hindi na nito kaya. Ang mga nagpaparenta ng eroplano ay nagsimula ng bawiin ang mga kagamitan dahil sa kawalan ng bayad. Ang plota ng Garuda ay nababawasan buwan-buwan at kasama nito ang kanilang kakayahang bumuo ng kita. Ang gobyernong Indones ay pinag-aaralan ang isang sapilitang pagsasanib sa iba pang mga lokal na aerolíneas upang maiwasan ang kabuuang pagbagsak. Ngunit ang mga negosasyon ay komplikado at ang mga interes ay magkakasalungat. Ang Garuda Indonesia ay nasa gilid ng bangin. Kung walang himala, ang paglaho nito sa 2027 ay halos sigurado. Ikanim na pwesto, South African Airways. Ang South African Airways ay ang perpektong halimbawa kung paano hindi dapat pamahalaan ng isang kumpanya ng eroplano. Itinatag noong 1934, ito ay naging aerolíneas na bandera ng South Africa sa loob ng mga dekada. Isang pambansang dangal na nag-uugnay sa bansa sa Europa, Asya at Amerika. Ngunit ang mga problema ay nagsimula bago pa ang pandemya. Maling pamamahala, korupsyon, mga rutang udyok ng politika, ngunit hindi praktikal sa ekonomiya, at isang kompetisyon na mas lalong tumindi mula sa mga pribadong aerolíneas tulad ng FlySafair at British Airways Comair ay unti-unting sumira sa kanilang kalusugang pinansyal. Noong 2020, nang paralisayan ng COVID ang mundo, ang South African Airways ay pumasok sa pagsusuri ng mga pinagkakautangan. Mukhang ito na ang katapusan. Ngunit ang gobyernong South African, sa isang desperadong pagtatangka na iligtas ang libu-libong mga trabaho at ang pambansang dangal, ay naglagay ng bilyon-bilyong rand upang sagipin ito. Ang problema ay ang pagsagip ay hindi sinamahan ng isang malalim na reestruktura. Ang mga gastos ay nanatiling napakataas, ang plota na binubuo ng mga eroplanong Airbus ay patuloy na naluluma, at ang mga pasahero na nakatuklas na ibang mga opsyon ay hindi bumalik sa inaasahang dami. Sa 2026, ang South African Airways ay muling nasa gilid ng bangin. Ang mga rutang kumikita tulad ng Johannesburg-London ay nakuha na ng mga dayuhang aerolíneas tulad ng Emirates, Qatar Airways at British Airways. Sa domestikong merkado, kinakain ng FlySafair ang kanilang bahagi sa pamamagitan ng mas mababang presyo at isang pagiging episyente na hindi mapantayan ng aerolíneas ng estado. Ang naipong utang ay lumalampas sa $1 bilyong at ang gobyernong South African na may sariling mga problemang pang-ekonomiya ay hindi na maaring patuloy na maglagay ng pera. Ang mga manggagawa ay ilang buwan nang hindi sumasahod. Ang mga supplier ay humihingi ng paunang bayad at ang plota ay nababawasan dahil sa kawalan ng pagpapanatili. Ang gobyerno ay sumubok na makahanap ng isang pribadong kasosyo. Ngunit ang mga negosasyon sa mga posibleng mamumuhunan ay paulit-ulit na napuputol. Ang South African Airways ay isang pasyenteng terminal sa isang ICU na walang kuryente.
Kung walang huling minutong himala, ang paglaho nito sa 2027 ay hindi maiiwasan. Kaya naman ito ay nasa ika-6 na pwesto. Ika-5 pwesto, Aerolíneas Argentinas. Ang pag-uusap tungkol sa Aerolíneas Argentinas ay pag-uusap tungkol sa isang klasiko sa mga listahan ng mga aerolinyas na nasa krisis. Ang aerolinyas na bandera ng Argentina ay maraming dekada nang nagbibigay ng lugi at ang mga sunod-sunod na gobyerno, maging peronista man o makrista, ay sumubok na isa pribado ito, ibenta ito, isara ito o sagipin ito ng walang tagumpay. Ang problema ay struktural at tila walang solusyon. Ang Aerolíneas Argentinas ay may isang plotang masyadong malaki ang bilang ng mga empleyado na may napakataas na gastos sa paggawa na bunga ng mga dekada ng mga kolektibong kasunduan na pabor sa mga unyon. Mayroon itong hindi episyenteng plota na may mga lumang eroplano na kumakain ng mas maraming gasolina kaysa sa mga moderno. At mayroon itong network ng mga ruta na kabilang ang mga destinasyong hindi masyadong kumikita, tulad ng mga lipad sa mga probinsyang Patagonian na pinananatili para sa mga dahilan ng politika, hindi ekonomiya. Sa tuwing susubukan ng isang gobyerno na bawasan ang mga ruta o bawasan ang mga tauhan, pinararalisan ng mga unyon ng bansa sa pamamagitan ng mga welga at ang gobyerno ay umaatras. Sa 2026, ang sitwasyon ay mas malubha kaysa kailanman. Ang Argentina ay dumadaan sa isang malalim na krisis sa ekonomiya na may inflasyong lumalampas sa 100% kada taon, isang patuloy na debalwasyon ng kanilang pera at mga internasyonal na reserba na nasa pinakamababa. Ang gobyerno ay walang pera upang patuloy na suportahan ang aerolinyas na nangangailangan ng buwan ng paglilipat ng $10 milyong upang makaligtas. Ang mga pagtatangka na bawasan ng mga gastos ay bumabangga sa oposisyon ng unyon at ang mga pasahero, nasawa na sa mga pagkaantala at mga kanselasyon, ay pinipili ang mga dayuhang aerolinyas tulad ng LATAM, Copa o American Airlines upang lumipad sa ibang bansa. At ang mga low-cost tulad ng Flybondi o JetSmart upang lumipad sa loob ng bansa. Ang Aerolíneas Argentinas ay technical na bangkarote na at nakaliligtas lamang salamat sa tulong ng Estado na mas lalong nagiging mahirap bigyang katwiran. Ang International Monetary Fund na nagbabantay sa mga account ng Argentina ay hiniling sa gobyerno na itigil ang pagsuporta sa mga kumpanyang nalulugi. Kung mangyayari yon, ang Aerolíneas Argentinas ay hindi tatagal ng kahit 6 na buwan. Kaya naman ito ay nasa ika-5 pwesto. Ika-4 na pwesto, Pakistan International Airlines. Ang Pakistan International Airlines, na kilala sa kanilang daglat na PIA, ay isa pa sa mga aerolinyas na tila may sumpa. Itinatag noong 1946, isang taon bago ang kalayaan ng Pakistan. Ito ay naging isa sa mga pinaka-prestiyosong aerolinyas sa Asia. Ngunit ang mga dekada ng maling pamamahala, korupsyon at mga panghihimasok sa politika ay nagdala rito kung nasaan ito ngayon. Ipinagbabawal sa Europa at Estados Unidos na may isang astronomical na utang at isang reputasyong durog na durog. Ang nakamamatay na golpe ay dumating noong 2020. Isang investigasyon ang nagbunyag na halos 1/3 bahagi ng mga komersyal na piloto ng Pakistan ay may mga peking lisensya. Hindi sila pumasa sa mga pagsusulit. Wala silang kinakailangang pagsasanay. At gayunpaman ay lumilipad sila kasama ang mga pasahero. Ang iskandalo ay naging ganoon kalaki, kaya ipinagbawal ng Unyong Europeo ang PIA na lumipad sa kanilang airspace. Ginawa rin ng Estados Unidos ang parehong bagay. Sa isang gabi, nawala sa aerolinyas ang mga pinakamakikitang ruta. Yaong mga nag-uugnay sa Pakistan sa London, Birmingham, Paris at New York. Mula noon, ang PIA ay nagpapatakbo lamang ng mga domestikong lipad at sa ilang kakaunting destinasyon sa Asia
tulad ng Dubai, Jeddah at Kuala Lumpur. Ngunit kahit sa mga rutang yon, ang mga problema ay naiipon. Ang utang ay lumalampas sa $2 bilyong. Ang mga manggagawa ay ilang buwan nang hindi sumasahod, ang mga welga ay palagiang nangyayari, at ang mga eroplano ay nananatili sa lupa dahil sa kawalan ng mga piyesa. Ang gobyernong Pakistani ay sumubok na isapribado ang aerolinya sa ilang pagkakataon. Ngunit walang mamumuhunan ang gustong bumili ng isang kumpanya na may reputasyong lubang nasira at isang plotang lumana. Sa 2026, ang PIA ay isang bangkay na naglalakad. Ang mga nagpaparenta ng eroplano ay nagsimula ng bawiin ang mga kagamitan dahil sa kawalan ng bayad. Ang plota ay nababawasan buwan-buwan at kasama nito ang mga kita. Ang gobyerno ay pinag-aaralan ng likidasyon, ngunit natatakot sa mga kahihinatnan sa politika at lipunan. Samantala, iniwasan ng mga pasahero na lumipad kasama nila dahil sa takot at kawalan ng seguridad. Ang Pakistan International Airlines ay bilang na ang mga araw. Ang paglaho nito sa 2027 ay halos sigurado. Kaya naman ito ay nasa ika-4 na pwesto. Ikatlong pwesto, Sri Lankan Airlines. Ang Sri Lanka ay isang bansang may milenyong kasaysayan, isang kamanghamanghang kultura, at isang masaganang kalikasan. Ngunit ito rin ay isang bansa na dumaan sa isa sa pinakamalubang krisis sa ekonomiya sa kanilang kasaysayan. Noong 2022, ang inflasyon ay tumaas. Ang mga international na reserba ay naubos, kulang sa pagkain, gasolina at mga gamot. Ang gobyerno ay bumagsak, ang pangulo ay tumakas, at ang bansa ay nasa gilid ng bangin. Sa kontekstong yon, ang Sri Lankan Airlines, ang aerolinyas na bandera, ay hindi maaring lumabas ng maayos. Ang Sri Lankan Airlines ay itinatag noong 1979. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ito ng estratehikong alyansa sa Emirates na siyang namahala sa aerolinyas at tumulong dito na lumago. Ngunit ang alyansa ay natapos noong 2008 at mula noon, ang aerolinyas ay pababa na. Ang mga problema sa pamamahala, ang korupsyon at ang kawalan ng pamumuhunan ay unti-unting naglubog dito. Ang krisis sa ekonomiya ng Sri Lanka ay isang nakamamatay na golpe. Ang utang ng Sri Lankan Airlines na dati nang mataas ay tumaas. Ang gobyerno na siyang pangunahing shareholder ay walang pera upang sagipin ang aerolinyas. Ang mga pagtatangka na isapribado ito ay nabigo ng paulit-ulit. Noong 2024, sinubukan itong ibenta, ngunit walang mamumuhunan ang nagpresinta ng isang nakakakumbinsing alok. Noong 2025, muling sinubukan na may parehong resulta. Sa 2026, ang Sri Lankan Airlines ay nasa critical na sitwasyon. Ang plota ay nabawasan sa 100 eroplano. Lahat sila ay inuupahan at may mga kontratang malapit ng mapaso. Ang mga ruta ay nakansela ng sunod-sunod. Hindi na ito lumilipad sa Europa maliban sa London at ang rutang yon ay pinagdududahan. Ang mga lipad sa India na siyang kanilang pangunahing merkado ay binawasan. Ang mga pasahero ay tumatakas sa ibang mga aerolinyas, Emirates, Qatar, Etihad, Air India. Lahat sila ay nag-aalok ng mas mabuting koneksyon at mas mabuting serbisyo. Ang mga manggagawa ay ilang buwan nang nakakaranas ng mga pagkaantala sa sahod. Ang mga supplier ay humihingi ng mga bayad na cash. Ang mga eroplano ay may mga problema sa pagpapanatili. Ang Sri Lankan Airlines ay isang pasyenteng terminal sa isang bansang bangkarot. Kung walang lilitaw na milagrong mamumuhunan, kung walang huling minutong pagsagip, ang aerolinyas ay maglalaho sa 2027. Kaya naman ito ay nasa 2 pwesto. Ikalawang pwesto, Malaysia Airlines.
May mga aerolinyas na dumanas ng mga aksidente, na dumaan sa mga krisis, na kailangang magreestruktura. Ngunit kakaunti ang nakaranas ng dinanas ng Malaysia Airlines. Noong 2014, ang aerolinyas na Malaysia ay dumanas ng dalawa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng aviation. Noong 8 ng Marso, ang Flight 370 ay naglaho sa radar, kasama ang 239 na tao sa loob. Hanggang sa araw na ito, hindi alam kung ano ang nangyari. Ang mga labi ay hindi kailanman natagpuan. Ang mga teorya ay dumarami. Ang misteryo ay nananatiling hindi nalulutas. 4 na buwan pagkatapos, noong 17 ng Hulyo, ang Flight 17 ay pinabagsak ng isang misil sa ibabaw ng Ukraine na ikinamatay ng 278 tao na naglalakbay sa loob nito. Ang 2 gulping yon, kasama ang isang kulang na pamamahala at ang matinding kompetisyon sa Timog Silangang Asya, ay nagdala sa Malaysia Airlines sa gilid ng pagkabangkarote. Ang mga pasahero ay tumigil sa paglipad kasama nito. Ang mga ruta ay nawala ng laman. Ang mga lugi ay naipon. Ang gobyernong Malaysia, na may-ari ng aerolinyas, ay kailangang isapubliko muli ito at maglagay ng pera upang iligtas ito. Sa mga sumunod na taon, sinubukan ng Malaysia Airlines na magreestruktura. Binawasan ang plota, kinansela ang mga ruta, nagtanggal ng mga tauhan, binago ang imahe. Ngunit ang pabigat ng mga aksidente ay nananatiling napakabigat. Sa tuwing may naghahanap ng isang lipad papuntang Malaysia, naalala nila ang nangyari. Sa tuwing ang isang pasahero ay sasakay sa isang eroplano ng Malaysia Airlines, naiisip nila ang 370. Sa 2026, ang aerolinyas ay patuloy na nagdedeklara ng lugi. Ang kompetisyon sa Timog Silangang Asya ay matindi. Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, ang mga low-cost tulad ng AirAsia, lahat sila ay nag-aagawan sa parehong bahagi. Ang Malaysia Airlines ay isa lamang sa kanila. At hindi ito ang pinakamahusay. Ang kanilang plota ay luma. Ang kanilang serbisyo ay maaaring pagbutihin. Ang kanilang imahe ay sira. Ang aerolinyas ay naghahanap ng mga mamumuhunan. Nagkaroon ng mga pakikipag-usap sa Japan Airlines, sa Qatar Airways, sa mga lokal na grupo. Ngunit ang mga kondisyong itinakda ng mga posibleng mamimili ay kabilang ang malawakang pagtatanggal at mga pagbawas sa ruta na hindi katanggap-tanggap sa politika. Ang gobyernong Malaysia ay hindi maaring patuloy na maglagay ng walang katapusang pera. Kung ang Malaysia Airlines ay hindi makahanap ng isang malakas na kasosyong industrial na tutulong dito upang muling bumangon, ang katapusan nito ay malapit na. Kaya naman ito ay nasa 2 pwesto. Unang pwesto, Thai Airways. At narating natin ang numero 1. Ang aerolinyas na may pinakamalaking posibilidad na maglaho sa 2027 ay ang Thai Airways. Maaring magmukhang nakakagulat dahil ang Thai ay isang aerolinyas na may pangalan, may kasaysayan, may reputasyon ng mabuting serbisyo. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling at ang sa Thai ay nakakatakot. Ang Thai Airways ay maraming taon nang nasa isang walang katapusang reestruktura. Noong 2020, ang aerolinyas ay sumailalim sa batas sa pagkabangkarote ng Thailand, isang prosesong katulad ng Kabanata 11 ng Estados Unidos. Mula noon, nakikipagnegosasyon na ito sa kanilang mga pinagkakautangan, ibinabalik ang mga eroplano, kinakansela ang mga ruta, at binabawasan ang mga tauhan.
Ngunit ang proseso ay humaba ng higit pa sa inaasahan at ang mga resulta ay hindi dumating. Ang utang ng Thai Airways ay lumalampas sa 3 bilyong euro. Oo, tama ang nabasa mo. 3 bilyon. Ito ay isa sa mga pinakamalaking utang sa kasaysayan ng aviation. Ang mga interes ng utang na yon ay kinakain ng anumang benepisyo na maaring buiin ng aerolinyas. At ang mga benepisyo, sa ngayon, ay hindi lumilitaw. Ang Thailand ay isa sa mga pinakasikat na destinasyong panturista sa mundo. Milyon-milyong biyahero ang dumadating bawat taon sa kanilang mga dalampasigan, kanilang mga templo, at kanilang mga lungsod. At ang Thai Airways ay dapat na siyang malaking benepisyaryo ng agos na yon ng turismo. Ngunit hindi ito ganoon. Ang kompetisyon mula sa mga aerolinyas ng Golpo at ng mga low-cost na Asiano ay matindi. Emirates, Qatar Airways, Etihad, Singapore Airlines, lahat sila ay nag-aalok ng mas mabuting koneksyon at mas mabuting presyo. Ang mga low-cost tulad ng AirAsia ay nanghingibabaw sa domestiko at regional na merkado na may mga presyo na hindi mapantayan ng Thai. Ang plota ng Thai ay luma at hindi maayos ang pagkakapangalaga. Ang mga eroplano ay may mataas na average na edad at ang mga pagkaantala at mga kanselasyon ay madalas. Ang serbisyo na naging kanilang danggal ay bumagsak. Ang mga pasahero ay nagrereklamo sa pagkain, sa entertainment, sa atensyon. Ang reputasyon ng Thai ay unti-unting gumuho. Ang gobyernong Thai, na siyang pangunahing shareholder, ay sumubok na makahanap ng isang pribadong kasosyo. Ngunit ang mga negosasyon sa mga posibleng mamumuhunan ay paulit-ulit na nabigo. Ang plano ng reestruktura na inaprubahan ng mga korte ay kabilang ang pagbebenta ng mga asset na hindi estratehiko tulad ng mga gusali at mga bahagi sa mga kumpanya. Ngunit ang mga kitang nabuo ay hindi sapat. Ang pagbangon ng turismo sa Thailand ay hindi umaabot sa mga inaasahang figura at ang mga lugi ay nananatili. Ang Thai Airways ay naubos na ang lahat ng kanilang mga opsyon. Binawasan na ang lahat ng pwedeng bawasan. Ibinenta na ang lahat ng pwedeng ibenta. Nakipagnegosasyon na sa lahat ng mga pinagkakautangan. At gayunpaman, patuloy pa ring nawawalan ng pera. Kung walang malawakang pagsagip ng gobyernong Thai na nagsabi na hindi na sila makakapagpatuloy sa paglalagay ng pondo, ang Thai Airways ay maglalaho sa 2027. Ito ang aerolinyas na may pinakamaraming pagkakataon, ang may pinakabilang na mga araw. Kaya naman ito ang numero 1 sa ating listahan. Hanggang dito ang 12 aerolinyas na may pinakamalaking posibilidad na maglaho sa 2027. Mula sa mga maaari pang maligtas hanggang sa mga nasa gilid ng bangin. Ang ilan ay maraming dekada nang nasa krisis. Ang iba naman ay naging biktima ng mga aksidente o ng kompetisyon. Lahat sila ay nagbabahagi ng parehong kahinaan. Ang aviation ay isang negosyong walang awa at ang dating aerolinyas na bandera ngayon, bukas ay maaari nang maging isang alaala.